Ilang taon na po kayo? 43 na. 43. Gano'n na po kayo katagal sa sa ganito pong business? Nasa mag 7 o 8 years. 7 or 8 years, matagal na din po. Ano po, magmula po ng dalaga kayo? Hindi. Nag-asawa lang po kayo. So ano po, ano naman po yung yung mga experience niyo po sa ganitong business naman po? Okay lang, mabenta naman po. Okay. So ano po, yung tanong po namin sa inyo, ano po yung, may alam po ba kayo tungkol sa genetically modified foods? Narinig nyo na po ba yun? Parang Po. Saan nyo na po narinig? Sa balita? sa TV ko na. Sa TV po narinig. So ano po, ganito po yung mga example ng genetically modified foods. Tapos ito po, ganito po siya. Sa ibang bansa po, nauuso na po ito ngayon. Yung minomodify po nila yung genes ng isang organism po, galing sa ibang organism din. Tapos para ma-improve po nila yung quality ng isang prutas, di kaya halaman, di kaya naman po ng ibang mga produkto. So ayan po, may po ba kayo? May mga, katulad po niya, nagtatanim po kayo, may mga na-encounter na po ba kayo na mga kakaibang tumubo? Mga ganyan, tinanim nyo, hindi naman po siya dapat ganito yung klase ng Paglaki. Opo, paglaki. Wala Naman, normal lang po. Diba? Tapos, yan. Sa palagay niyo po ba yung ginagawa po nila ngayon na binabago o ini-improve po nila yung katangian ng mga gulay at saka ng mga hayop, sa palagay niyo po ba tama po yung ginagawa nila? Hindi po. Bakit niyo po sinasabing hindi? Kasi mas chemical na yun sa katawan ng tao. May epekto na. Ano po, 'di ba? Ini-improve nga po nito yung quality po ng mga halaman. Tapos katulad po nito, nagkakaroon po siya ng bagong variety. Katulad yung bigas po. Dati po, 'di ba? Nagkakaroon ng golden rice. Yung golden rice po, nagkakaroon na po siya ng mga dagdag vitamins at saka minerals po sa pagkinain ng tao pagka tumubo po siya. Siyempre, agrikultura po yung pangunahin nating pinagkakakitaan sa Pilipinas. Sa palagay niyo po ba, dapat po nating gamitin or i-imply dito yung sa pagsasaka sa Pilipinas? Sa akin parang hindi dapat kasi marami nang nangyayari ngayon. Kasi nga, lalo na pag tayo kumain ng mga ganyang bagay, salita lang nila na may vitamins, may pero iba na talaga yung sariling tanim natin na talagang walang chemical o walang mga halo po. Walang halo. So, sinasabi niyo po na hindi dapat natin tangkilikin yung GM foods po. So, po. Diyan po sa Sa palagay niyo po, ano po yung mga maaaring, 'di ba? Kinakain po natin. Ano po yung mga pwedeng maging epekto nito sa katawan natin? Sabi kasi nila, pag nagtitinda ako ng gulay, tinatanong nila sa akin, sabi niya, ano to, generic? Sabi niya, sabi ko yung generic. So, kumbaga sabi niya, kasi yung tinatawag nilang generic lang, yung natural lang na gulay ba, wala bang fertilizer, wala bang gamot, wala bang nilalagay sa halaman, parang biglang laki, biglang kikita ka. Sabi ko, wala po, tubig lang talaga. Kasi yung tubig lang talaga nilalagay namin. So, sabi nila, pagka yung ganun na sinasabi ko, nabibili na yung gulay namin. Mas mabili yung sa amin kaysa yung katulad ng sa Baguio. Yung sa Baguio kasi hindi nyo nag-aano. Kasi po, yung sabi po kasi sa GM Foods, nakakatulong daw po sa mga sa agriculture kasi nagiging po siya pest resistant po. Yung hindi na po siya lapitin ng peste, yung mga kung ano-ano mang insekto. Hindi totoo yun. Hindi po totoo. Yung naman po, yung sinasabi nila na kapag gumamit ka daw po ng GM, yung pagpaprocess ng GM organism po, sabi po nila, hindi na daw po, hindi ka na po yung magtatanggal ng damo. Tama po ba yun? Hindi. Kasi, conforme naman tulad niyan, kahit ilang beses namin na yan, talagang tutubo-tutubo ang damo. Ayun, kung talagang walang, kung talagang walang silang, kumbaga,
Nawamatay naman din siya sa sunog sa Tapos, pero hindi kami gumagamit ng mga hindi po kayo gumagamit. fertilizer. Yung ano po, so yung GM products po, hindi nyo po ginamit sa mga Halaman pananim namin. nyo. Opo, hindi po. So, wala pong tawag dito. Sa palagay nyo po ba, if ever po na i-implies yun dito sa Pilipinas, tatangkilikin po kaya yung mga Pilipino? Ewan ko sa iba, pero sa amin hindi dapat eh. Dapat talaga Kasi- organic. Organic talaga tayo. Tapos ano po, kasi ngayon, marami pa rin pong proseso sa ibang bansa, at saka dito sa Pilipinas, hindi lang ganun kaingay. Hindi lang ganun ka broad yung sa information ng GM foods po. Pero, patuloy pa rin po yung pag-aaral. Ano naman po yung masasabi nyo dun sa mga taong patuloy na nag-aaral nung genetically modified food? Nasa kanila kasi sa ibang mga kasi magtatanim, style nila kasi iba-iba kasi yung ano nila eh. Gusto nila yung madali ang pera, yung madali ang kahit may epekto sa tao, okay lang na basta pera ang ano nila. Sabi hindi kasi sa amin talaga pagka time na talagang gusto namin magtanim, kami inilalagay talagang Puro ano lang. lang, purong tubig lang yan talaga. Alaga. Alaga. Iba pa rin talaga. So, ayun po. Madaling mamatay ang tao pagka puro iba-ibang pinakain na ano. Na iba-iba. Oo Yung nga may po. mga halong gamot. Tsaka hindi na rin po natin masasabi ngayon kung alin na po yung safe at tsaka Oo. hindi. Kasi madali lang magsalita. Pero kapag ka nandiyan na yung epekto, wala na. Kahit kami hindi kami bumibili ng gulay sa labas. Dito, ano lang, karne, yung mga ganun lang. Dito lang talaga kami. Ano pa po yung mga iba yung tinapanim dito? Spinach, Spinach, Chinese kangkong, Chinese kangkong, Chinese pechay, Chinese pechay nga po, nakita ko. Ang ganda nga eh. kaya lettuce. Lettuce. Tapos meron pa kami tinatanong na sibuyas, tapos bansoy. Yung mga ano talaga. Pero pagka ganitong time, mga ganyan lang yung amin. Kasi malamig. Sa mga ano. Yung po ate, thank you po. Salamat po. Layo pa po namin. Nabaliches pa po kami. Nabaliches pa kayo? Opo. Siya lang nagrekomenda po sa amin dito.